Ang taong hindi nag-aangat ng kanyang sarili ang tanging makapag-aangat at makapagpupuri sa Diyos. Walang puwang ang Diyos sa mga taong mayabang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isipan. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay humility. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, please don't skip the ads. Kung kayo may napapanood dito sa ating Word of the Day, dahil sa pamamagitan po niyan ay natutulungan ninyo ang ating ministry, ang ating apostolate na ito sa social media. 3 araw na lang, Pasko na. Siguro, puspusan na ang inyong paghahanda para sa Noche Buena at para sa mismong araw ng Kapaskuhan. Pero bago tayo maging busy at bago tayo maging abala sa mga celebrations, mga parties, mga kapatid, let us not forget itong regalo na ibinibigay muli sa atin ng ating Panginoon, ang pang-7 regalo para sa ating lahat. At ano ba yung regalo na yon? Ngayong araw na ito, kasi ito yung Misa Aguinaldo, ang regalo natin ngayong araw na ito is the gift of humility. Alam nyo, regalo rin yun, no? Regalo yung kababaang loob. Why? Bakit regalo? Kasi, sabi nga natin, pag sinabing gift, it is given. No? Kumbaga, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya ng kababaang loob. Dahil ang Diyos mismo ay larawan ng pagpapakumbaba. Why? Because it is only in the context of humility na tayo ay tunay na makapagmamahal. Ang taong puno ng kayabangan sa puso at kalooban ay hindi magagawang magmahal. Kung magmamahal man siya, puro sarili ang kanyang mamahalin, but that is not love at all. Kasi ang pagmamahal is other-centered. No? It is driven by love for others. No? Driven by our desire to be for others. So ito yung pagmamahal, hindi puro sarili. Mahalaga na mahalin ang sarili pero hindi nagtatapos doon. Kaya nga ang utos ng Panginoon, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi na natatapos sa pagmamahal sa sarili dahil yung pagmamahal sa sarili
ay magiging batayan ng pagmamahal sa kapwa. Ibig sabihin, from self to others. Hindi puro self lang. At mga kapatid, ito yung binibigyang diin dito because ang Diyos mismo, no, ay Diyos ng pagbibigay. Diyos ng pagmamahal. Ibig sabihin, hindi maihiwalay ang kababaang loob ng Diyos dahil siya'y pag-ibig. And it is only in the context of humility that one can truly love. And since God is love, pwede nating sabihin that God is humility. Kaya nga, sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos, makikita natin that the whole mystery of incarnation, hindi lang po incarnation, but also the mystery of redemption, from incarnation to redemption sa pamamagitan ng passion, death, and resurrection ni Jesus na ating Panginoon. Makikita natin that the entire story of incarnation and redemption, makikita natin doon yung humility, yung kababaang loob ng Diyos. At dito nga sa paggunita natin sa araw ng Kapaskuhan, no, ay makikita natin yung kasimplihan, kapayakan, yung kababaang loob ng Diyos na ang ating Panginoon ay isinilang sa sabsaban, na ang ating Panginoon ay nag-umpisa doon sa abang kalagayan. Yung salitang humility, galing sa salitang humus, ano ibig sabihin nun? Lupa. Napakahalaga na alam natin kung saan tayo nagmula. Kaya nga, when we say humility, hindi maaring hindi natin iisipin, aalalahanin yung ating humble beginning, kung saan tayo lahat nagmula. At sabi nga, nagmula sa lupa, babalik ng kusa. Yung ating pinagmulan at patutunguhan ang lupa. Ibig sabihin, we started with humus, with humility, and we will end with humility. Kaya nga, sa buhay natin, napakahalaga nito. Bakit? Dahil alam niyo po, ang taong may kababaang loob, ang tanging makapagpupuri sa Diyos. Just like Mary. Si Maria, ang ating mahal na ina, walang kayabangan sa kanyang kalooban. And everything na kanyang ginagawa ay ginagawa niya sa kababaan ng kanyang kalooban. And that is why she was able to magnify the Lord. Pinuri niya ang Panginoon, hindi dahil siya banal, hindi dahil siya magaling, hindi dahil siya mabuti, hindi dahil siya perpekto. Sabi dun sa ating gospel, dun sa awit ng papuri ni Maria, pinuri niya ang Panginoon dahil sa kagandahang loob na ginawa sa kanya ng Panginoon, ng may kapal na makapangyarihan. At sabi niya, banal ang kanyang pangalan. So yung pagpupuri sa Diyos is only possible kapag hindi natin pinupuri ang ating sarili. We cannot magnify the Lord if we magnify ourselves. It is only a person who does not magnify himself or herself can truly magnify the Lord. Kaya nga, napakahalagang modelo ng totoong papuri sa Diyos itong si Maria. Kasi alam niyo po, ang taong puno ng kayabangan sa puso, hinding-hindi niya kayang papurihan ang Diyos dahil siya'y puno ng kanyang sarili. At dahil siya'y puno ng kanyang sarili, sarili lang ang kanyang pinupuri. Mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay ni Maria at kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, silang dalawa ay kakikitaan natin ng totoo at tunay na kababaan ng kalooban. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipo, sabi niya, bagamat siya Diyos, hindi niya itinuring na kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ito at niyakap niya ang pagiging alipin. Oo, pagiging alipin at siya'y naging katulad natin. Yan si Jesus. Nagpakababa. Naging katulad natin. Kung paanong ang Panginoon ay pumasok sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng kababaan ng kalooban at bumalik sa Ama sa pamamagitan ng kababaan ng kalooban, mga kapatid, ito rin po yung susi natin
sa buhay na walang hanggan. Kababaang loob. Kaya nga kung wala tayong humility, we don't have the key to eternal life. We don't have the key to heaven. Kaya nga ito'y regalo. Regalo na dapat nating hingin kay Jesus. Hingin natin sa Diyos. Because Jesus is humility par excellence. Siya yung incarnation, siya yung embodiment ng kababaang loob. Bakit? Ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili so that He may magnify, He may glorify the Father. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, we can only glorify and magnify God kapag hindi natin gino-glorify at minamagnify ang ating sarili. Kinakailangan nating tanggapin yung ating limitasyon. Kinakailangan nating tanggapin yung ating hangganan. At sa pamamagitan nito, magiging bukas tayo sa mga posibilidad. Bukas sa iba, bukas sa Diyos. Ito yung kababaang loob. At doon lamang tayo lalago bilang tao if we have humility. Doon lamang magiging maayos ang buhay natin if we have humility. Doon lamang gaganda ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa if we have humility. Marami ang nagagawang mabuti sa buhay natin kapag tayo'y may kababaang loob. At marami rin ang nawawasak at nasisira ng kayabangan. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos ang regalong ito ng kababaan ng kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pagkalooban mo kami ngayon ng kababaang loob upang sa ganoon ay matanggap namin si Jesus na isinilang sa sabsaban, si Jesus na nais isilang sa aming mga puso, si Jesus na nais na manahan sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.